Ayan o mga kaboses, isang napakagandang araw po sa ating lahat. Palakpakan ho natin ang ating sarili. Huwag kayong magpalakpak na kayo lang po dyan. Baka mapagkamalan ho kayong may sira. Yun, napakagandang araw po sa ating lahat mga kaboses, and welcome back sa panibagong episode na naman ho ng ating commentary vlogs dito sa Vox Populi PH mga kaboses. So saan yung mga boses natin mga kaboses na napakahalaga talaga na napapakinggan ng bawat kapwa natin Pilipino mga kaboses, kasi nga lalo na ngayon no, napaka-init ng mga isyong pampolitika o sa ating gabayan mga kaboses. Pero kudos naman no sa nagpapatuloy pa rin ng pagsiservisyo ng ating mga namumuno dyan sa ating gobyerno mga kaboses. And dun sa mga hindi naman nag-contribute sa ating bansa, sana ay mawala na kayo sa mundo. Alam nyo na yun kung sino kayo. Pero na lang doon sa mga magagaling mga kaboses. Congrats. Pero ngayon mga kaboses, mag-uusapan ho natin ito nga hong statement ho ng Department of Justice sa utos nga raw na pagpatay. No, sinabi ho ito ni Vice President Sara Duterte na may inutusan daw siyang tao na papatay umano kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ating presidente mga kaboses, kung siya raw ho mamamatay rin. Sabi ni VP Sara na kung siya ay mamatay, isusunod niya daw yung presidente natin mga kaboses na si Presidente Marcos Jr. Okay, may inutusan daw siya. Kaya ito yung reaksyon mga kaboses ng ating Department of Justice. Kasi talagang action yan kasi presidente yung binantaan ng buhay mga kaboses. Alam nga naman na hindi sila umimi. Diba? Talagang may gagawin sila mga kaboses. So ito nga yung ginawa nila. Itong balita na ito mga kaboses ay mula sa Frontline Pilipinas o Frontline Express mga kaboses, kung saan ang laman ho ng balita na ito mga kaboses, ito nga hong statement ng Department of Justice o ang headline Vice President Sara Duterte tinuturing na mastermind ng Department of Justice sa utos na pagpatay kay Presidente Bongbong Marcos Jr. So bago po tayo sa komentaryo natin, panoorin ho natin itong balitang ito at saka pagkatapos ho nito mga kaboses, pasasagutin natin si Vice President Sara Duterte. Ito po yung balita o news po mula po sa News 5. Kasunod ang pagpapanta ni Vice President Sara Duterte, tinuturing ng Department of Justice na mastermind ang bise sa utos na pagpatay umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ng NBI, hindi nila agad inaresto si VP Sara out of courtesy at due process sa Vice Presidente. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa telepono si Ria Fernandez. Ria, ano ba itong eksaktong sinabi ng DOJ tungkol dito? Ruth, itinuturing na nga ng Department of Justice na self-confessed mastermind si Vice President Sara Duterte kasunod ng mga naging pahayag nito noong Sabado. Yan ay matapos sabihin ni VP Sara na may inutusan na siya na papatayin o ipapatay sina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Yan ay kung sakaling patayin daw si VP Sara. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, bibigyan lang ng 5 araw si VP Sara oras na maisilbi nila ang subpoena bukas para ipaliwanag ang kanyang pagbabanta laban sa Pangulo. Kasunod nito, mas hinigpitan ng seguridad ni PBBM. Ayon sa Presidential Security Command, dinoble ang security personnel ng Pangulo simula nitong Sabado. Asahan daw na marami ang nakabantay kay PBBM lalo na sa kanyang mga engagement. Kasabay niyan, gumugulong ng investigasyon ng Philippine National Police sa binitawang banta ng Vice Presidente. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG,
Sentro ng kanilang isinasagawa ngayon ang matukoy kung mayroon nga bang hitman. Pero tumanggi ang PNP na direktang sagutin ang tanong kung may pananagutan ba si VP Sara sa mga maangyang pahayag. Ngayon man, malinaw nila na hindi maaaring pagbandaan ni man ang kahit na sino, lalo na kung buhay ang pinag-uusapan. Narito ang pahayag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ayan, si Torre na, si Torre. Yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoo baka naman walang hitman, o baka naman yan ay figure of speech na naman. O baka naman. So, yun ang ating mga titingnan dyan. Definitely, there are some applicable and relevant laws applicable na po pwedeng maisampa sa particular na kausa ito, regardless kung sino po ang nagsabi, regardless kung sino po ang target nitong mga pananalita na po na ito. Bruce, ayon sa DOJ, gagamitin ng gobyerno ang lahat ng resources nito para matuntun ang mga kinontrata umanong assassin ng buhay. Posible namang maharap sa legal consequences si VP Sara dahil sa kanyang death threat laban sa Pangulo, kabilang na dyan yung criminal charges, disbarment at administrative charges. Bruce? Maraming salamat, Ria Fernandez. Ayun. Mga kapatid, ako... Ayan. Palagpakan natin ang DOJ, ang Department of Justice. Palagpakan rin natin ang Philippine National Police. Sana yung hustisya, mga kaboses, no, ganito palagi. Na sana lahat ng tao ay presidente. Nagagamitin lahat ang resources, mga kaboses, maprotektahan lang. Tapos tayo dito sa baba, no, natatakot na tayo, mga kaboses, kasi marami yung droga, marami yung mga kriminal. Tapos doon sa kanila, mga kaboses, naku po, ano? Pag nagbanta pa kay ay si VP Sara, si Vice President Sara Duterte. Tapos so sinabi naman ni VP Sara, kung mamamatay siya, kasi siyempre may alitan yan yung dalawa mga kaboses, si Vice President Sara Duterte, yung mga Duterte at saka yung mga Marcoses. No, may mga alitan yan, mga kaboses, sa politika. Hindi naman talaga natin pwedeng itago na grabe talaga yung pamumulitika dito sa ating bansa, mga kaboses. Hindi natin matatago yan lumalabas yan para yung usok, mga kaboses, na hindi mo talaga makumkum kung sa Bisaya pa, mga kaboses. Ay, hindi mo mahagip, mga kaboses. Tama ba yung Tagalog ko? Kasi Bisaya ako, mga kaboses Pasensya na mga kaboses Pero pipilitin natin magtagalog, mga kaboses, para kayo rin naman ma-inform. Ayan. So, ngayon narinig nyo na siyempre may sagot dyan si Presidente Bongbong Marcos Jr., mga kaboses, na hindi na niya tatantanan papalagan daw niya yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Grabe yung actions nila, pero yung sinabi kasi ni Vice President Sara Duterte, if kung mamatay siya, ipapapatay niya yung mga sinabi niya, mga kaboses, na sila Ferdinand Marcos Jr., si Liza Araneta Marcos, tsaka si Martin Romualdez, mga kaboses. Kaya takot na takot sila ngayon, mga kaboses. Siyempre, sino ba naman ang hindi agad-agad, mga kaboses, na kukuha ng mga security? Siyempre, kukuha agad yan, mga kaboses, lalong-lalo na nasa kanila yung resources ng gobyerno. Ubusin yan nila lahat, buong resources daw ng government, mga kaboses, ilalabas nila para lang na madakip, maaresto, masampahan ng kasong legal, mga kaboses, ito si Vice President Sara Duterte sa kanyang pananalita. Ito kasi si VP Sara napaka-astig kasi may pinagmanahan, mga kaboses. Alam niyo na kung sino yung pinagmanahan. And ngayon, syempre, hindi naman po natin hahayaan, mga kaboses, na one side lang yung pakikinggan natin, kasi yung balita ng News 5 is all about, mga kaboses, sa statement ng Department of Justice and iba pa mga legal na usapin, mga kaboses, laban kay VP Sara. Ngayon po
pakikinggan ho natin si Vice President Sara Duterte. Kasi kanina lang ho ito na press conference. No? May mga sagot ho siya rito, mga kaboses. So standby, pakikinggan ho natin si Vice President Sara Duterte. Yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na sila yung testimony? We will wait for Colonel Galas. Next question, please. Ma'am? Last two. Or make it brief. Make it brief. Yan sa ito na kung po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mayan? Ganyan kriminal na pagtatangkay, hindi dapat pinapapit ang pas. Yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag na yung buong bayan nung kitay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Totoo naman yun Verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa trial kasi ng buhay? Napanggit po kasi. Yes. Yes, ma'am. Ay, hindi. Hindi pa, ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president. Pero apparently, they really do not consider threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Ayun. Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action mo, ma'am, dun sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, please. Mami-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Ayun. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last two. Sir. Teka lang. Sinabi nila, evasive. And now you clearly see, she doesn't know anything. Kasi depende pa pala tayo. Pero pagdating natin sa ODC, kita niyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Last question. Penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismong committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila.
sabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Balik na nga yung una mong detention. Balik pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, hindi makalabas. Kahit ako, hindi ako makalabas basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President, because I clearly sinasabi ni DOH we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President. I have no personality to speak in that meeting. So I had to take that oath. Ano ba GMA? Ano ba GMA? GMA. Okay na. Isaac Lopez at sa lahat ng OVP. Dalawa na yung mic ng GMA. What's your question? Because may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. Yun naman sinasabi ko. Sir, no, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanilang national security. Yun. Who's testimony po, do you think that your vote voters as far as maybe pinning you down is concerned or doesn't establish it? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali. Time out na daw, Rep. Time out, Rep. Ibig na yung tanong nila, hindi pa sila makapag-content kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. Time out na. Yes, we expect that. We expect content, detention, we expect unterm like is terrorizing. We expect them to terrorize the Office of the Vice President. Ma'am, yung message ng President Bongbong Marcos, he said na papalagin daw po yung hindi niya malalapas. Yes, sinabi ko naman nila, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Ayun. Papalag na papalag. Yes, kaya ako pa yung binigyan ng interview para huwag yung Ayan, mga kaboses. Papalag. Pinalaga ni VP Sara, papalag si Bongbong Marcos, papalag rin si VP Sara. Cycle yan cycle hanggang magkakaalaman ito mga kaboses doon sa election period. No, malapit na mga kaboses, 2028, no? 4 years na lang. Mula ngayon mga kaboses, kayo mag-subscribe na tayo dyan. After 4 years, malapit na tayo, mararami na tayo. Ayan, marami pa tayong pagchichikahan mga kaboses. Nago, kailan kaya matatapos mga kaboses ang hidwaang ito? Ang dating unity mga kaboses ngayon ay nawala na. Wala na talaga napakalabo na mga kaboses. Ayun for the long time nagsalita si Bongbong Marcos. Nagsalita na siya, nagsalita na si BBM. Nagsalita na kanina si House Speaker Martin Romualdez, which is next episode natin, i-play natin mga kaboses. And bibigyan natin ng reaction video yung statement ni House Speaker Martin Romualdez mga kaboses and the President
Bongbong Marcos Jr. And naabangan din natin yung iba pang statement ni Vice President Sara Duterte. Kayo na ho yung magtimbang. No, kasi sa nakikita ko mga kaboses, parang nakafocus na talaga yung mga taga-gobyerno sa kanya-kanya nilang mga apelyedo mga kaboses. No? VP Sara talagang, totoo naman yung sinabi ni VP Sara na saan pa siya pupunta mga kaboses. Eh alam naman din natin na yung kung sasabihin natin na sa korte na, korte. Kung pupunta si Vice President Sara sa korte mga kaboses, wala naman siyang kakampi doon. Kasi unang-una, ang Chief Justice natin mga kaboses dito sa Pilipinas, appointed ho ng ating Pangulo. Alangan naman pupunta pa siya doon para niyang prinito yung sarili niya prinito niya yung sarili niya sa sarili niyang mantika mga kaboses. Tama ba yung sinabi ko? Baga parang nag-suicide lang siya doon mga kaboses. Well anyway, regardless no, sana ganito na talagang nagsiselos ako mga kaboses sa ating presidente ng Pilipinas. Buti pa siya no, madali lang sa kanya yung yung security mga kaboses, kahit simpleng threat lang. Although, oo naman, no, nakakatakot naman talaga yun, lalo na yung mga Duterte na yung nagsalita. Talagang nakakatakot. Takot nga yung mga drogista noon di ba? So, ano ba yung in-expect mo? Siyempre, kung mga Duterte yung magsasalita dyan, nakakatakot talaga. Kaya, good to know na nag-action agad yung PNP natin mga kaboses. Palakpakan ulit natin. Pero yun nga, kayo na ho magtimbang mga kaboses. Comment nyo ho yung reaction nyo regarding po sa issue ng ating tinalakay ngayon sa episode na ito mga kaboses. I-comment nyo sa baba and mag-subscribe kayo. Mag-share nyo rin ito mga kaboses para marami yung makaalam at marami yung magtimbang-timbang. And malapit yung eleksyon. May midterm election na paparating mga kaboses. Mag-ialam po tayo sa politika para ho next time alam ho natin yung bubotohin natin para hindi ho tayo magtalak ng talak mga kaboses, magre-reklamo mga kaboses kung bakit hindi pa rin ngayon, hanggang ngayon bumaba yung bigas. Yung presyo ng bigas. Hindi, hanggang ngayon sinisingil pa rin natin. Nasaan na yung 20 pesos na bigas? Wala na. May bagyo kasi kaya nahihirapan yung gobyerno natin. Pero malabo yun mga kaboses yan yung pakinggan natin next time. Abangan natin mga kaboses sa next episodes natin. Marami pa tayong tatalakayan. Tatalakayan mga kaboses dito sa ating programa sa Vox Populi PH mga kaboses. Stay updated. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And ingat po. Patuloy po tayong makialam sa ating bansa, sa mga nagaganap sa ating bansa, political, o ano bang mga pagyayari mga kaboses. Kung showbiz, go ahead. Basta mangialam po tayo mga kaboses Huwag po tayong basta na lang dyan, basta buhay, go lang ng go. Huwag po tayong huwag po tayong sumama sa problema. Samahan natin yung ano ang ikauunlad natin mga kaboses. Alright? Anyway, thank you so much. God bless sa inyong lahat mga kaboses. For the next video naman po, see you again sa ating next vlog mga kaboses. Maraming salamat po. Subscribe, like, share, and follow na lang po mga kaboses. Maraming salamat po. Vox Populi PH, God bless you all.